O God, until 2024, pinatunayan mo sa amin, Panginoon, na kahit kailan na hindi ka nagkulang sa buhay namin. Despite of the fact na kami ay maraming pagkukulang sa inyo, still, O God, your faithfulness is there. Panginoon, salamat po. Because you've given us another year, this 2025. And as we start this year, this first Sunday of the year, O God, nais namin ialay sa inyo, Panginoon, ang buong isang taon na ito, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, ay patuon lamang po para po sa inyo. Katulad sinabi ng aming MC, hindi namin alam kung anong pwede mangyari. So it's very important, Panginoon, na maipaglingkod namin ang buhay na ito dahil sa inyo lamang merong assurance. Kaya ngayong umaga, Panginoon, as we all come together to worship you, Panginoon, refocus our hearts, our thoughts, our soul, at sa ganun po, Panginoon, yung nais mo, yung layunin mo, ay tunay po, Panginoon, na mangyari sa buhay po namin. At kapag ang layunin mo, Panginoon, ay nangyayari sa buhay namin, tunay, Panginoon, na magkakaroon po kami ng totoong kagalakan. Salamat po, O Diyos. Samahan mo po kami, Panginoon, sa worship celebration na ito. Pagpalain po, O Diyos, ngayon pa lang na yung mga salita na ipapahayag po sa kalagitnaan namin. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Handa na ba tayo magpuli sa Panginoon? Praise the Lord. Tayo po yung mawit at pangunahan tayo ng ating worship leader. So church, today is the first Sunday of the year. Kaya let's start the year by praising our loving God. So dahil sa ating Panginoon, we are alive. We have strength. We have light na nagagamit natin sa araw-araw. And sabi sa Psalms 115 verse 18, But we who are alive praise the Lord, both now and forever. Praise the Lord. So lahat na nabubuhay ng creation ng God, let's praise Him. God asked us to praise Him every day. Huwag natin kakalimutan na papurihan siya, itaas sa kanyang pangalan. So now let's praise our God. Let's start this year by praising and lifting His name high.
sa atin ni God, follow me, then we should follow. Kasi that is the best thing, the right thing na lagi natin dapat ginagawa. Always follow God's will. Always follow God's ways. Okay, let's continue praising our God and sing God with us. For the Lord your God goes with you. He will never leave you or forsake you. Sa lahat ng pinagdaanan po natin noong 2024 at sa pagdadaanan pa po natin noong 2025, just trust God. Trust the process na hinanda niya para sa atin. And while we are in the process, we should never stop praising and singing Him. Kaya let's continue praising our God. Kasi itong way na to, it will help us mold ourselves para maging good follower kay God, maging good servants sa ating Panginoon.
Father God. Thank you dahil ikaw ang aming amang hindi nagbabago sa amin, God. Thank you po, God, dahil mahal na mahal niyo po kami. Thank you po, God, dahil lagi po kayong nandiyan para ikura kami every time na nagkakamali kami, God. Thank you po, God, dahil hindi niyo po kami iniwan sa lahat ng naranasan po namin. Thank you po, God, dahil ikaw ang aming amang nag-comfort sa amin kapag nahihirapan kami. Thank you so much, God, dahil you love us so much. God, nandito po muli kami, God. We're asking for forgiveness sa lahat ng mga kasalanan po namin ginawa, God. Help us, God, na makorek po namin yung mga sarili po namin, God. Mold us, God, na maging good servant niyo po, maging good leader niyo po, God. Teach our lives to always follow the track na gusto niyo po sundan po namin, God. God, we offer our lives to you, God. Kayo po na po bahalang mag-guide sa amin, God. At sa lahat ng mangyayari pa po ito, pagsama po namin, God, we offer it to you, Father God. We love you so much po, Father God. We thank you for all the blessings that we receive from you, Father God. We love you po, Father God. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po at Happy New Year po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay dadaan sa isang napakahalagang gawain ng mga Kristiyano na pag-alala sa sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. At bago tayo makibahagi sa ating mga simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon, atin pong pakinggan ang paalala ng salita ng Diyos kung sa unang Corinto chapter 11 verse 27 hanggang sa susunod. Ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagaan ng Panginoon, ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Muli po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng buhay at kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na ito na dumating sa aming buhay sa mundo ito, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagkakataon na kami po, Panginoon, ay nakaparito, Panginoon, sa inyong bahay-sambahan upang kami po, Panginoon, ay mag-alay ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Lord, ngayon po, oras na ito, kami po, Panginoon, ay muli makikibahagi, Panginoon, sa pag-alala kung paano nyo kami inibig, paano nyo kami iniligtas, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil sa pag-ibig nyo po, Panginoon, ibinigay nyo po ang kaisa-isa na anak nyo po, Panginoon, upang kami magkaroon ng kaligtasan. Lord, patuloy kami nagkakasala, Panginoon, sa kabila ng mga ginawa mo ito sa amin, Panginoon. Kaya, humingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa aming nagagawang kasalanan sa inyo, Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, upang kami po, Panginoon, ay tumanggap ng pagpapala at maging karapat-dapat, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po sa
sa unang Korinto chapter 11 verse 23 hanggang sa sumusunod. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pero siya at sinabi, ito ang aking katawan na nihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay nito at iinom sa kopang ito, ipinakahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagdating. Pinagpala po ang pagkabasa, pagkarinig ng kanyang masasabi. Amen. Amen. Happy New Year po! God is good? All the time. Magandang 2025 po sa ating lahat. Start of the new year, start of new life na binigay po sa ating ni Lord. Now, sa buhay po natin, meron tayong tinatawag na habit. Yung habit po kasi nakasanayan na po natin. Merong magandang habit, meron hindi masyadong magandang habit. Ngayon po, 2025 na po, first week of the year, magsimula po tayo ng magandang habit po. Amen. Amen. Kasi ang maganda yan, di ba ang maganda? Start of the new year, start the new year right. Ngayon, sa pagbibigay po, ganun din po. It takes practice. It's a habit po. Kasi sa pagbibigay po, dumadalo po yung pagpapala po dyan eh. Now, bakit ba tayo nagbibigay? Kasi gusto natin maging daanan ng pagpapala, gusto natin ma-bless yung pinagbibigyan po natin. Ngayon, sa pagbibigay po natin ng tithes or our offerings, it takes us to form a habit po. Bakit kailangan natin magbigay po? Unang-una po, binibigay po natin ito sa church dahil dito po tayo kumakain spiritually po. Di po ba, pag nagbibigay tayo, gusto natin may kapalit tayo. Ibigay na po sa tao yan. Ngayon po, kaya tayo nagbibigay sa church, gusto natin kumain tayo spiritually. At the same time, gusto natin maka-reach out po sa ibang tao para makakilala po sila sa Panginoong Hesus. Ang una pong benefit sa pagbibigay is we are acknowledging the source of our blessing is our Lord God. Yun naman po eh. Isipin natin, lahat na meron tayo galing kay Lord yan. Sabi nga sa Psalm 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Lahat na narito ngayon, lahat ng nalalanghap nating hangin, lahat yan galing kay Lord po yan. Ay ikalawa po, sa ating pagbibigay, it develops a heart of generosity. Nagiging mapagpala po tayo, mapagbigay po tayo. Kasi we're shifting our focus in accumulating wealth for our own, pero nagbibigay din po tayo kay Lord. Walang masama sa pagtatrabaho. Pero wag natin ubusin ang oras po natin sa pagtatrabaho. I-focus din po natin, sino ba sentro ng buhay? Ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga Acts 20:35, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord. Sabi nga po ni Lord, it is more blessed than to receive. At ikatlo po, pag nag-develop tayo ng habit, it promotes financial discipline. Nagkakaroon tayo ng disiplina sa buhay. By means of, we should know how to budget. Tinuturo natin sa pera kung saan ka pupunta. Hindi yung pera nagtuturo sa atin saan tayo pupunta. Yung po yung pagbabudget ha, ang pera ituturo mo saan ka pupunta. Hindi yung pera magsabi dito ka pumunta. Tanda po natin, yun ang budgeting ha. Sabi nga po dito sa Luke 14:28, for which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost,
whether he has enough to complete it. Ituro ang pera, saan siya pupunta, huwag balik na rin po. At ikaapat, it invites God's blessing. It is blessing yung pagbibigay po, nagiging daluyan tayo ng pagpapala. Sabi nga sa Luke 6:38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you are using, it will be measured back to you. At ikalima po, it strengthen our faith and trust in God. Yes, mahirap magbigay. Kasi hindi natin nakikita physically yung binibigay po natin. Pero kung may tiwala kami, Lord, magbigay po tayo. Unang-una po, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin. How much more pitaka po natin? Bakit hindi natin siya isusuko? Sabi nga po pag sinabi natin, Lord si Lord, Lord siya ng buhay mo, pati ng pitaka mo. Pinagkikakatiwala mo sa Kanya ang lahat-lahat ng meron ka. Yes, magbibigay ako, mababawasan. Pero I tell you, by the experience mo ng family, pag nagbigay ka, hindi ka magkukulang. Tataba ka sa pagpapala. Sabi ng Philippians 4:19, and my God shall supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Not according to the economy of the world, but according to the riches of our Father God in heaven. So, bakit tayo hindi magbibigay? So this year, 2025, let us form a habit, develop a habit of giving. At I tell you, babalik lahat yan. Siksik, tiglig, at kumaapo. Let's bow down our heads and let's pray po. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, maraming po salamat for this wonderful first Sunday, Lord, of January 2025. Lord, as we acknowledge you to our giving, Lord, help us, Lord God, to develop our hearts to be a generous heart, Panginoon Diyos. Help us, Lord God, to become a channel of blessings towards other people, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God, to be glorifying you in every aspect of our lives, including our giving, Panginoon Diyos. Lord, bless this tithes and offering that we are going to give. May it be used, Lord God, for the furtherance of your kingdom, Panginoon Diyos. Here in San Pedro at sa karating pagbayan po ng Laguna, Panginoon Diyos. Maraming po salamat. Ito po ang aking panalangin sa madami sa pangalan ni Jesus. Amen.
Umaga po. At gusto ko rin ganang pupuri yung ating pong our Lord Jesus Christ. Bigay po sa atin ng opportunity na magka-fellowship po ngayong umaga. And tayo po muna yung manalangin bago tayo patuloy. Para God, we give you glory, honor, and praise this morning for the privilege you've given us to worship you. We give you glory, honor, and praise, and thank you for the time that you've given us to hear your word this morning. And I pray, Father God, would you bless us with your word. You open our hearts and you give us peace, Father God, and you remove all the distraction in our minds so we can hear your word. We give you glory, Lord, and praise again, Lord Jesus. Amen. And thank you, Lord, sa inyong introduction. Naalala ko man kami magkasama sa pulo. Mura, tsaka Indian mango, pagkating mangga. Yun ang aming paboritong meriendahin. Pero ang aming go-to buong taon ay Pancit Canton. Yan. Bago pa magpatuloy sa ating message po ngayong umaga, bigyan muna kayo ng isang story. Ito po ay tungkol sa mag-asamang mekaniko at saka teacher. So meron po mag-asawa na mekaniko at teacher at pinakay po nila yung kanilang mga anak. Meron po silang anak na napapunta ng Canada, yung isa naman yan papunta ng Dubai. Ngayon pa nang po doon magpapasko. Tumawag yung tatay sa kanyang anak sa Dubai, sa kanyang anak na lalaki. Sabi niya, anak, magpapasko na. Kaya lang meron akong balita na hindi maganda. Sabi niya kasi, yung nanay mo tsaka ako, gusto na namin mag-iwalay. Ang tagal na namin nag-itiis. Kaya, makakalungkot mo sabihin, mag-iwalay kami. Sabi tayo, bakit ganun? Wala naman kayong problema ba? Mag-iwalay kayo. Anak, tinatago namin yung problema sa inyo. Sabi niya, tayo, huwag ganun. Hindi pwede yun. Natawag ko si ate, saglit lang. Tumawag kayo sa kanyang ate sa Canada. Sabi niya, ate, bad news. Iiwalay si nanay at si tatay. Sabi ganun, hindi pwede yun. Huwag kang maglala, natawag ko sila. Ngayon, tumawag kayo yung anak ng babae sa kanyang tatay. Sabi niya, tayo, ano narinig ko na mag-iiwalay kayo. Tigilan niyo yan. Huwag kayong pakausap ng abogado. Antayin niyo ako, uuwi kami dalawa. 1 week bago magpasko. Ito naman tatay, nagluto na ng almusal. Tipla na siya ng kape. Tapos sinawag niya yung kanyang misis. Sabi niya, problem solved. Tingin dalawa. Bago magpasko. Sila pa ang mamasahe. Sabi niya, diskarte lang yan eh. Total po yung makatapos na bago tayo nagpasko. Yun po yung aking napiling joke ngayong umaga. Sabihin niyo po sa inyong katabi, diskarte lang yan eh. So yung title po ng ating message ngayong umaga is Creating a Margin. So, sa Bible po, paper Bible, makikita niyo yung paligid, meron siyang margin, meron siyang space. Sabi yung margin daw, is, kumbaga sa buhay natin, pag sinabi na creating a margin, I'm talking about sa pagkakaroon natin ng space sa buhay natin na mag-share ng gospel o para sa ibang tao. So creating a margin is creating a space, schedule natin for important things in our life, which is yung pag-reach out sa mga tao sa paligid natin. Kasi kung ang buhay natin ay masyadong punong-puno, hindi natin pwedeng ipasok sa schedule natin yung mga mahalagang bagay, mahihirapan tayo. Kung gusto natin mag-share, magiging burden na yun. Pag naging burden na yun, hindi na tayo magiging masaya. Ang hirap na pong mag-share ng gospel sa buhay natin. I-share ko po sa inyo yung experience ko sa New Zealand nung nagtatrabaho ako. Meron akong nakatrabaho na estudyante ng mechanical engineering. Siya yung nag-OJT din sa aming company. Tapos, dun sa aming lunchroom, nung
upo siya, bigla siyang bumanat. Pag kayo ay namatay, saan kayo pupunta? Nabuisit ngayon yung mga kasama ko ng mga puti. Mga European. Sabi niya, ito, rubbish to eh. Tapos ayaw nilang kausapin yung tao, yung bata. Tapos pinul out ko yung bata. Sabi ko, ako Christian din ako. Sabi ko yung ginawa mo kanina, mali. Sabi niya, bakit mali? Gusto ko mag-share yung gospel. Eager na eager siya. Sabi niya, actually gusto ko na itigil yung pag-aaral ko ng mechanical engineering. At gusto ko nang mag-pastor na. Sabi ko tayo, saglit. Yung kinausap mo kanina, kilala mo yan? Sabi niya, hindi. Sabi ko, kinausap mo na yun, 3 beses siyang namatay ng anak. Sa tingin mo, yung unang namatayan siya, hindi siya nag-pray. Ay yung pangalawa. Ay yung pangatlo. Sabi ko, broken yung tao na kausap mo, hindi mo yung pwedeng banatan ng ganyan. Tatanungin mo kung saan siya pupunta. Eh gusto nga mamatay yung tao eh. Oo nga, hindi mo kaya. Sabi ko, siya naman, makinig sa akin. Kung makikinig ka lang, ganito yan. May diskarte yan. Kailangan mo siyang kilalanin. Kailangan mo siyang magtiwala sa iyo bago ka mag-open. Tapos, ilan pastor meron sa church niyo? Sabi niya marami. Tapos dadagdag ka pa. Tapos sa engineering natin, ilan ang pastor? Eh wala. Actually, baka tayo lang dalawa yung Christian dun eh. Kaya sabi ko, kung ako makikinig ka sa akin, maging engineer ka, pagkatapos, yun ang maging field na mo. Hanapin mo yung mga lost soul dun sa loob ng company na pagkatrabuhan mo. O kung gusto mo, magtayo ka ng company at i-disciple mo yung mga employee mo. Hindi ko po alam kung nakinig siya kasi naghiwalay na kami nung kami lumipat na ng Australia. So, gusto ko siya sa inyo pag-create ng margin na ako, nung time na yun, nag-create ako ng margin para kausapin tong tao na to. At nang naging resulta po nun, yung kasama ko na Canadian, pumunta sa bahay bago kami umalis. Sabi niya, kakaiba ka. Gusto kitang kausapin. Sa make the story po na mahaba, short. Sabi ko sa kanya, pag uwi mo mamaya, mag-pray ka. Sabihin mo kay Lord, Jesus, kung totoo ka, sabihin mo sa akin, iparamdam mo sa akin, magpakita ka sa akin ng anything para malaman mo, totoo siya. Kasi hindi ko pwedeng direktahin ng tungkol sa Bible verse kasi hindi siya niniwala sa Bible. Kaya sabi ko, pray ka mamaya and you will see kung anong klase ng Diyos si Jesus Christ. Sabi niya, sige, gagawin ka mamaya. Yun po mga sinashare ko sa inyo is mga personal experience, how to reach out sa mga tao. And yung verse po natin ngayong umaga, ang ating po pagtatahiing dalawang series ng verses, yung Romans 12, 1-2, at saka Matthew chapter 28, 18 to 20. Unahin po muna natin yung sa Matthew 28, 18 to 20. Ano ba yung sinasabi? Jesus came and told his disciple, I have given you all authority in heaven and earth. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach this new disciple to obey all the commands I have given to you, and be sure of this, I am with you always, even to the ends of the earth. And yun po sa Romans 12:1 to 2. Romans 12:1 to 2. And so, dear brothers and sisters, I pray with you to give your bodies to God because all of He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind that He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Don't copy the behavior of and the custom of this world, but let God transform you into a new person, changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Yung transformed life po na pag-usapan natin yung umaga is equal to sa transformed mind. Ibig sabihin po, bago natin baguhin yung buhay natin ng 2025, kailangan mo na mabago yung takbo ng isip natin. Ano po yung gusto kong i-point?
Yun po sa binasa natin sa Matthew chapter 28, 18 to 20. Sabi doon, meron tayong mandate to make disciples. Yung mandate natin to make disciples is something na dapat nasa isip natin palagi. Kasi kung ano yung mahalaga sa atin, yun yung ating palaging iisipin. Sabi, in transformed mind and transformed life is equal to sa transformed mind. Kung ano yung laman ng isip natin, yun yung lalabas sa pamumuhay natin. Sabay tayo nag-claim ng 2024, magpipreach tayo ng gospel. Pero kung hindi naman talaga tayo interesado mag-preach, hindi natin gustong gawin, hindi po yun mangyayari. Kaya kung i-stitch po natin yung Romans 12 at saka Matthew 28, nababaguhin natin yung isip natin para dun sa goal natin na mag-preach ng gospel, magagawa po natin yun. So meron pa tayo mga kailangan i-consider this morning. Gusto ko i-share yung testimony ko muna, and then para malaman natin ano ba yung paggawa ng testimony, kasi importante yung testimony. Ano po gusto kong sabihin? Kapag meron tayo na encounter and pinaprompt na tayo ng Holy Spirit, ibigay mo yung testimony mo. Kaya ba natin ibigay yung within 1 minute? Kaya ba natin yung sabihin kagad? O mag-isip tayo ng sino bang pwede kong tawagan para mag-share sa tao na to? Ikaw yung katabi. Maululus natin yung moment. So gusto ko ibigay sa inyo yung testimony ko, and then ibigay ko yung pattern ng paggawa ng testimony. Hindi naman yun mahirap. Kahapon, meron akong dalawang classmate sa elementary na pumunta sa bahay. Catch up kami. E binigay ko sa kanila yung testimony ko. Ito ba yung testimony ko? Nung bata kami, mahirap yung buhay. Kaya nga sinasabi ni Kuya Rodel. Tapos nung bata ako, alam ko, meron kaming mais na tinanim sa harap ng bahay. Eh, nung bata ako, nang huli ako ng gagamba, yung pinaglalaban namin. So yun yung isa sa mga hanap buhay ko, binibenta ko yung gagamba. Ngayon, habang nakatingala ako, na-amaze ako sa mga bituin. Tapos sabi ko, Lord, ang ganda ng creation mo. Ang problema, pagkatapos ng statement, may dumating sa akin na thought, paano kung hindi totoo? Kasi nagpipray ka ng magandang buhay. Nagpipray ka ng hindi kahirapan. Pero ang hirap ng buhay mo. O nga, ano? Parang walang Diyos. Yari. Sabi ko, hindi ako maniniwala sa'yo na, hindi na ako mag-pray. Tapos naghanap ako ng gagamba, nakatingin pa rin ako sa mga maisa sa gamba. E paano kung balik natin? Sige, tumingin ulit ako sa taas. Sabi ko, Lord, kung totoo ka, huwag mo iparamdam sa akin na malayo ka kahit 1 second. Kasi kung gagawin mo yan, hindi na ako maniniwala sa'yo. So yun yung time na, Lord, kung totoo ka, huwag mo akong iiwanan. Hindi ko na siya naramdaman kahit kailan na malayo siya sa akin after nung prayer na yun. Sabi nga sa mga classmate ko, minsan nga, nangunguha ko ng nyug eh. May taka ko palagi sa gilid. Sabi ko, pero ang libanan ko, pag may kayakas na naka-line dun sa ulo, ibababa ko yung itak, tapos tatakbo ako, magpa-flying kick, kasi nagkakarate pa ng bata, kung wala, marunong. Isipahin mo yun, tapos tatalsik yun. Sabi, oh yeah, galing mo, di ba? Tapos, nung time na yun, minakita akong kayakas, di excited na ako, tinaggal ko na yung itak ko, pagkatapos, isipahin ko na. Yung prompting sa akin, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan. Tapos, hindi. Tapos bumuhay lang na ako. Nung pumunta na ako, hindi, huwag mong gawin yan. Tinigil ko na. Sabi ko, anong gagawin ko? Kinuha ko yung itak ko, tapos tinagaan ko yung kayakas ng nyog. Yung dahon ng nyog. Pagtaga ako, may buksak yung ahas na malaki yung ulo. Kulay green, buksak. Tinamaan ako sa may ulo talaga. Patay. Tapos, kaya pala. Yun pala yun. Sabi ko, sige, mula ngayon, yung small voice na ito, pakikinggan ko. Yun po yung umpisa na kapag meron nararamdaman na ito yung dapat mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin, sinusubukan ko na gawin ko. May mga bagay na diksyon mo, yun, nagkaroon ng problema. May mga bagay na palagi na sinusunod ko, yun nakakaiwas ako sa problema. So, ang testimony po na sinasabi ko sa inyo ngayon is yung pattern na ano ba yung buhay mo bago mo tinanggap si Jesus Christ. Sa akin, ano yung buhay ko bago ako nag-pray na Lord, huwag mo akong iiwanan. Sinasabi ko sa inyo kanina, yung buhay namin talagang mahirap. Nung nag-pray naman ako, dun sa Maisan, yun yung lugar. Nung bata ako, yun yung when. Tapos, bakit ako nag-pray? Kasi nga, di ba, may desperate yung sitwasyon. After nun, nabago na yung buhay ko. Ang pagbabago ng buhay is kahit kailan, hindi ko na siya naramdaman na malayo siya sa akin. So
So bilang mga tao po dito sa, may mga Kristyano dito sa lugar ng San Pedro, Laguna, hindi Cavite. Gusto ko pong mamaya, pag-uwi niyo sa bahay ninyo, isulat ninyo itong tatlong bagay. Ano yung buhay ko bago ko nakilala si Jesus Christ? Pagkatapos po niyo isulat yun, isusulat naman, kailan ko siya tinanggap? When, tsaka saan niyo siya tinanggap? Ano yung okasyon na tinanggap niyo siya? Yun naman huli, pagkatapos niyo siyang tanggapin, ano yung buhay na nabago? Okay, bakit po natin kailangan ng testimony? Yung pong Apple na product, iPhone, iWatch, iMac, maganda po yung marketing nila. Kahit mahal sila, hindi ko po alam ang presyo dito sa Pilipinas, sa Australia, mga $2,000 yung isang iPhone, 1.5, may natin mga 60,000 pesos. Kahit mahal sila, binibili pa rin sila ng tao. Kasi pag sinabi na Apple yun, may quality. So, kilala yung Apple product na may quality. Ngayon, pag yung sinasabi ko sa inyo ng testimony ninyo, ito yung sabihin natin ng product. Hindi po yung product na pinibenta. Gagawin ko lang po yung product para maintindihan natin yung illustration. Ito yung product, yung testimony ninyo. Ngayon, pag dineliver niyo yung product ninyo, yung mga tao na nakikinig, gusto ba nilang bilhin yun? Kasi pag ang statement ninyo is, ito yung dating buhay ko, ngayon, nagbago yung buhay ko, mas naging improve ang buhay ko. Gusto nila yun ngayon. Kaya sabi sa inyo, diba, yung kaibigan ko na Canadian, sabi niya, gusto ko na, kung ano yung meron ka, gusto ko nun. Kasi nakita ko sa iyo yung peace at kakaiba ka. So binigay ko ngayon sa kanya yung product, si Jesus Christ. Ito yung tinanggap ko si Jesus Christ. Kasi importante po na magkaroon kayo ng testimony dahil kapag may kausap na kayo na iba, katrabaho nyo, kapamilya nyo, kaibigan nyo, madali nyo siyang ilabas. Madali nyo siyang sabihin. Kaysa nangangapa tayo, ito nakalagay sa Bible, be ready to speak in season and out of season. Kasi may magtatanong sa inyo, ano ba ang pinaniniwalaan mo? Yun yung in season. Out of season is hindi naman nila tinatanong, bigla nilang lumabas sa'yo. Pero yung paglabas nun, yung Holy Spirit na mismo yung nagpo-prompt. So is po sa mga gusto ko share sa inyo is kailangan natin ng testimony. Saan, ano yung buhay natin bago natin nakilala si Jesus Christ, saan natin siya nakilala o paano natin siya nakilala, and then after nun, ano yung buhay natin. Mamaya po, ibibigyan ko kayo ng mga testimony, personal experience tungkol sa faith natin as a believer. Yung pong Matthew tsaka yung Romans, pareha sila dun sa translation na pinanggalingan ng isang version. Nag-umpisa sila dun sa word na therefore. Di naman sa, I think it's NLT, and so. Sabi nga nila, pag sinabi ng therefore, yung word na yun is parang sinasabi niya is certainly, accordingly. Pag sinabing, and so dear brothers, I plead to you. Parang, yung word na ginagamit is parang, gusto niya kayong parang i-encourage na ito yung gawin ninyo. Sabi nga natin sa Romans 12, baguhin daw natin the way we think. Okay, pag sabi mo baguhin the way we think, from pinanganak tayo hanggang 2024, meron po tayong pattern ng mind. Kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mga tuwiran, kung ano yung mahalaga. Ngayon pong 2025, in-encourage mo kayo na baguhin na natin the way we think when it comes dun sa pag-share ng gospel. Una, hindi po tayo dapat mahiya. Pangalawa, dapat interesado tayo na mag-share talaga. Reason why is, tingnan natin, kung tayo magulang, tingnan natin yung anak natin. Yung bang mga anak natin gusto natin mapahamak? Hindi, di ba? Yung mga anak natin na mahal natin, mas mahal yan ng ating Diyos o ni Jesus Christ. Kaya kung si Jesus Christ, ayaw talaga niyong mapahamak kahit isang bata o yung mga anak natin. Kung gagawin natin yun sa anak ng ibang tao, i-share natin yung gospel sa kanila,
ang ating Diyos ay malulugod sa atin. Yung ating Diyos talagang matutuwa. Yun nga sa pangako ng Matthew 28, verse 20. Diba? I will be with you always. Yung pangako na I will be with you always is, for sa akin po big deal talaga yun. Kasi kung hindi mo siya mararamdaman na malayo sa'yo, yung confident mo, ganun na lang, ganun ka solid. I-share ko sa inyo yung pag-apply ko dun sa Bangko Sentral. Actually, nung nag-apply ako sa Bangko Sentral, nasa pa ako ng Japanese company. Ngayon, bilang bata na production leader, ako yung tapunan. Sa akin tinatapon yung mga ayaw nilang employee, mga pasaway, mga maingay, yung mga gusto nang sasantihin, sa akin binibigay. Sa'yo na yan. Hindi ako makareklamo, pinakabata ako eh. Tapos may binato sa akin na employee, huwag naman ng ingay. Ako naman, gusto ko tahimik. Sabi ko, kahit hindi ka magaling, basta tahimik ka, okay lang sa akin. Eh, binigay sa akin, maingay. Sabi niya. Tapos tanong siya ng tanong, sinay ko sa kanya yung gospel. Parang sinay ko yung gospel sa kanya para lang matapos ko na yung trabaho ko na believer. At Jesus Christ, namatay sa krus. Yeah, like that. Tapos siya, ikaw lang yung consent sa akin. Sige, ingay mo kasi. Ito ba din? Tapos bigla sabi niya, sir, may apply sa Bangko Sentral. Sabi ko, kung ano naiisip mo, parang makapasok doon. Tigilin mo nga ako. Sakto naman, may shipment kami. Ang ginawa ng mga ng tao ko sa loob, lahat nag-absent. Hindi patay. Yung shipment, ano pa, air freight. So kailangan talaga ginawa. Nag-24 hours ako, tapos na-save namin yung shipment. Di pagod na pagod ka na, wala kang tulog. Tapos ba, proud ka kasi, kaya ko to. Tinawag ko sa office, alam ko pa, parang alam ako eh. Pagpunta ko sa office, sabi ng general manager, ikaw, in-hotel ka eh. What? In-hotel ka, hindi mo kaya basta rin mga tao. Daw, inabsinan ka. Pagbalik ko ngayon, sa shop, kinaus pa yung employee ko maingay. Ano sinasabi yung Bangko Sentral na apply? Pinunta na namin. Sabi na nakapasok ko sa Bangko Sentral. Pero bago ako nakapasok doon, tinanong ako. Ang sabi sa akin sa interview, cum laude ba ako ng Lasal o cum laude ba ako ng UP? Hindi pa ako nakapunta ng UP. Wala akong pamasahe papunta ng Lasal. So malayo sa putukan. Sabi ko hindi eh. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Yun lang yung tinatanggap namin. Sabi ko, pero ano mo yun? Solid sa puso mo na pupupo mo yung trabaho. Yung huling tanong niya is, ano ka ba ng Diyos? Alam ko na sa ko sa inyo, ano ka ba ng Diyos? Yung ano ka ba ng Diyos, indicating na may kakilala ka pang politician. Pero yung tanong niya, ano ka ba ng Diyos? Yun yung umimiti na ako ng yung sagad talaga. Tinignan ko siya ng diretso, oo, anak ako ng Diyos. Sagot ko, yung totoong Diyos. Tapos sabi niya, ay ganun ba? Tapos pinarasyon ko pa ito, kasi nakapasok ako. Well, alam mo naman yung solid na alam mo naman kung ano yung trabaho, pero hindi mo alam paano. Hindi mo alam paano mangyayari yun. Tapos hindi ka naman qualified. Tapos sa New Zealand po, nag-apply ako sa New Zealand. Hindi ako qualified kasi 5 years ang hinahanap nila, 4 years pa lang ako. Tapos, in-interview ako, sabi nung may kaninong company, you're a good man, but you're so skinny kasi ang payat-payat ko eh. Eh, pala magbubuhat ng mga 30 kilograms na pyesa dun sa shop kasi yun yung trabaho namin eh. Nagbiyari tayo dyan eh. Tapos nag-gym ako, kumain ako ng mga parang 1 kilong patatas, 10 itlog. Pagkatapos sa isang pang, ganito pa rin eh. Hindi ba ka? Yari, hindi tayo. Tapos sabi ng agency, hindi ako pasok sa pinili. Amang baka dun sa shortlist. Hindi rin ako pasok sa shortlist. Paano yan? Pero alam mo yung solid ka na naman na alam mo makukuha mo yun eh. Hindi mo lang paano eh. Tama-tama, nung panahon ko na yun, nasa naman kami. Natanggap na ako sa Bangko Sentral, na seminar kami. Biglang tumawag yung agency. Sabi niya, mag-apply tayo ng visa. Palipat ka na ng New Zealand. Sabi mo, hindi ako tanggap. Oo, hindi rin, di ba sabi niya, hindi ako shortlist. Oo nga. Eh, paano tinatawagan niyo ko? Sabi niya, yung pinili namin, lahat nag-Australia. In lahat ng shortlist, hindi namin contact. Ikaw nga lang ang nag-ring eh. Di sa madaling sabi ko, lusot na naman, New Zealand na naman ako. Yung kung gusto ko sabihin sa inyo, yung confident natin na solid,
Sabi ni God, I will be with you always. Hindi po yun, I will be with you always lang. I will be with you always. May package din po yung kasama ng blessing na hindi mo nakikita. Kasi mga Bangko Sentral, New Zealand, hindi ako press qualified, pero sige, doon ka. Alam ko, gusto sabihin ni Pierre din na matalino ako something, pero totoo niya po yun. Talaga si Lord lang talaga yung dinedependehan ko. Eh, yun po yung mga experience ko sa buhay na pag sinabi ni Lord na I will be with you always. Kasi yung Matthew 28, 18 to 20, memorize ko yung bata ko. Gusto ko talaga mag-share. Actually, gusto ko mag-missionary. Gusto ko talaga mag-preach sa iba't ibang bansa ng gospel. Gusto ko talaga nakakakita ng mga tao na tumatanggap. Yung puso ko, nalulugot pag may tao na tumatanggap sa kanya. Kaya pag sa company na nasa Pilipinas ako, pinag-aaralan ko yung mga move ng mga tao, paano sila mag-isip? Paano sila ano yung mahalaga sa kanila, ano yung hindi. Tapos ginagamit ko yun para mag-share ng gospel. And intentional po. Pero lately ko naman nalaman na kailangan nga yung testimony po na binabigay ko sa inyo kanina. Ano yung buhay nyo? Bago kayo naging Christian, bago yung tinanggap si Jesus Christ, saan nyo siya natanggap? Bakit nyo siya tinanggap ng panahon na yun, occasion, and then ano na yung buhay nyo ngayon? Mahalaga po yun kasi yun yung hahanapin ng mga tao. Anong meron ka? Bakit ka ganyan? Gusto ko rin yan. Parang, oh, ganda naman ng Apple Watch mo o something. Gusto ko rin yan. Magkano ba yan? Kasi kung yung Apple, libre, no, sabihin natin yung San Pedro Church, meron tayong 1 million na unit ng Apple. Ipapaskal natin. Mamimigay kami ng Apple iPhone 16 something. Sa tingin niyo, pipilahan tayo? Pipilahan tayo, di ba? Pinimigay na natin yung magandang product. Ngayon, ang tanong ko, bakit hindi tayo pinipilahan? Kasi ang product na binibigay natin, salvation na eh. Eternal life na yung kasama mo si Jesus Christ. Walang product na makakatumbas doon. Question, bakit hindi tayo pinipilahan? Maybe. Kasi yung testimony pa natin, hindi nila makita na, gusto ko pala na meron ka. Gusto ko pala niyang buhay mo. Okay. Baka busy po tayo sa ibang bagay. Or, ito na yung time para magbago na tayo ng mindset, kagaya ng Romans 12. Baguhin na natin yung mindset. Tanggapin na natin sa sarili natin na yung buhay natin is maganda. Yung buhay natin is kakaiba. Kasi Lord mismo yung nag-design yung buhay natin na hindi yan pwedeng tumbasan ng kahit ano pa. Kasi kung makikita yun ng mga tao, gugustuhin nila kung ano yung meron tayo. Yung isa pang word na gusto kong i-share sa inyo is yung reputasyon. Sabi ko kasi yung reputation is the sum of a person's word and action. So yung reputasyon, diba? Mekaniko ng sasakyan. Meron siyang reputasyon na magaling siyang gumawa ng kotse. Sa susunod na may masisira sa sasakyan natin, kung meron tayong sasakyan, siya yung tatawagan natin. Kung meron tayong kaibigan na may sasakyan, na masira yung sasakyan, anong gagawin natin? Automatic po yun. I-repair natin, magaling itong mekaniko, gumawa ng sasakyan ko. Yun yung reputasyon. Sa marketing term po, hindi ko maalala kung ano yun, but kapag narinig niyo yung undox, ano yung iniisip natin? Inihaw ng manok. Di ba? Pag narinig natin yung Petron, gasolinahan. Pag narinig natin yung San Pedro Church of Christ, saan yun? O kaya, hindi ko alam kung ano yung narinig ng community sa paligid pag narinig yung San Pedro Church of Christ. Kaya nga po, goal natin 2025 bilang lingkod ng ating Panginoon, bilang Christian. Pag narinig nila yung San Pedro Church of Christ, o pag narinig natin yung pangalan natin, kilala ko yan. Mapagkakatiwalaan yan. Ay, kilala ko yan, matulungin yan. Ay, kilala ko yan, mabait yan. Ay, kilala ko yan. Buhay yung pag-asa sa buhay niya. As a church, yung San Pedro, marami silang community project na tumutulong sa community. Marami silang nagagawa para sa community. Yung ganung tipo. Kasi yun yung reputasyon natin eh. Pero ang reputasyon natin is San Pedro, nasigawan ako din eh. Kasi nag-park ako ron something eh.
Hindi maganda, di ba? Kaya maalagaan po natin dapat ang reputasyon ng church. Paano may naalagaan? Naalagaan mo rin kasi yung reputasyon mo bilang isang Kristiyano, bilang isang follower ng Jesus Christ. Tama po natin yun. Yung topic natin is creating a margin. Mag-create tayo ng margin sa buhay natin para sa mga tao sa paligid natin. Normally po, yung mga tao na lalapit sa atin, may kailangan sila. Kung mag-create tayo ng margin, makalapit sila at mararamdaman nila na importante sila. Na pwede nila tayong kausapin, hindi natin sila i-judge, hindi natin sila pagtatabuyan. Ibigyan natin sila ng pag-asa kung ano yung pwede natin may tulong. Yun po yung magiging reputasyon natin kung ulit-ulitin natin. Kung gagawin natin yung January, yung February, hanggang December, by 2025 December, bago magpasko, mabubuo na natin yung reputasyon natin kasi kung ulit-ulitin natin yung actions na gagawin natin na maganda. Same thing, kung ang reputasyon naman natin na gustong gawin is magsusungit tayo ngayon, by 2025 December, Christmas, masungit na tayo. Ganun din po yun. Kaya importante po yung reputasyon. Ang reputasyon is yung sum ng sinasabi natin at ng action natin. So, yun pong ating topic ngayon is yung mag-share ng gospel. Mula dun sa Matthew. Babaguhin natin the way we think. Pahalaga naman natin yung reputasyon natin bilang lingkod ng ating Panginoon. And gawin natin solid, yung sabi ko nga, gawin natin solid yung ating paniniwala na si Lord is nasa atin. Kasi ibang klase po yung pag naunawaan natin. Ngayon gusto ko pong i-share sa inyo muna bago tayo magpunta dun sa almost testimony. And then yung pong conclusion and application, yung pong 5 reasons why we are not sharing the gospel. Una po, lack of practice. Kung hindi pa natin nasubukan mag-share, most likely hindi tayo mag-share. Kasi hindi natin alam paano gawin niya. Pero pag nasubukan mo na isang beses, pangalawang beses, medyo ayaw mo pa rin, pero at least nasubukan mo na. Pangatlong beses, medyo okay ka na. Pang-apat, pang-lima, okay ka na. Maging natural na po yun kapag ginawa natin yun. Pero isa nga po sa reason bakit hindi tayo nag-share ng gospel is lack of practice, so wala tayong practice. So yung solution po natin is kailangan natin mag-practice. Okay po? Kung kayo po ay mag-asawa na believer, mag-practice niyo po yung mister nyo o yung inyong esposa. Mahal, pag-practice natin ng gospel hanggang sa may tayo. At least nasanay mo na practice mo na. Pagka actual na, at least mag-practice ka na. Pwede nyo po practice yung mga anak ninyo. Ang mahalaga po is kailangan natin mag-practice. Pero kung di tayo mag-practice, nasa atin na yung first reason para tayo mag-share ng gospel, lack of practice. Pangalawa po is yung takot. Ito po yung medyo malaking bagay kasi kaya kung natatakot, hindi mo alam kung sino dinidependehan mo. Sabi ng Bible, sabi ng Jesus Christ, yung yeast of the Pharisee and yeast ng politics, ni Herod. Yung yeast po, pag nilagay mo sa tinapay, hindi mo na siya kayang tanggalin. Kung bibili kang tinapay, pandesal na may yeast, pag nilagay mo yun sa plato, kahit patuyuin mo at durugin mo, hindi mo na kaya halos ihiwalay yung yeast, hindi mo na kaya i-reverse engineer yun. Kasi nakahalo na yun eh. Ano kung gusto kong i-point? Yun pong yeast ng Pharisee and yeast ng religion, ang capital po nun is fear of men, yung takot sa tao. Ano ba kasi yung sasabihin ng tao? Baga, hindi tayo mag-preach ng gospel kasi takot tayo na mapulaan. Takot tayo na malagyan ng label, born again or something in a negative way. Takot tayo na kung nasa trabaho tayo, baka hindi na tayo mag-promote kasi nag-share tayo ng gospel. Alam nila na sabihin, lagyan tayo ng label na weird. Lalo na ngayon. Di ba? So kung tayo takot sa tao, most likely hindi tayo mag-preach ng gospel. May mga kapatid mo tayo sa ibang bansa na pinapersecute. Pinapatay sila, pinahunting, pero patuloy pa rin sa pag-share. Yung people, takot sila, pero tuloy pa rin. Pero now, tell ko ako dito sa bansa po natin na prevalent yung persecution.
Kaya yung fear of men, pwede po natin sabihin na mostly, gawa-gawa lang natin sa isip natin. Kaya huwag po tayong matakot mag-share ng gospel. Kung mapupulaan tayo, and then, so what? Pula lang naman yan eh. Ang mahalaga nun, si Jesus Christ, hindi tayo pupulaan, na hindi tayo nag-preach dahil natatakot tayo. So, huwag po tayong magtatakot sa mga sabihin ng ibang tao kung tayo mag-isa mag-share. But make sure po na ready yung ating testimony gaya ng sinasabi ko kanina para madali po tayong mag-share. At yung conclusion nila is, kung ano yung meron ka, gusto ko niyan. Kasi pag sinabi na nila yun, madali na mag-share. So, pangalawa po yung takot. Pangalawa naman po, yung pangatlo po is, bakit hindi tayo nag-share ng gospel is wala tayong plano. Okay? Kahit po tayo mag-amen, hallelujah, kung wala naman talaga tayong plano mag-share ng gospel, hindi po tayo mag-share ng gospel. Sabi na, parang, kailangan mo ng 100 reason para mag-share ng gospel. O gawin yung gusto mo. Gusto mo katapos na mag-aral, gusto mo mag-negosyo, 100 reason bakit gusto mo gawin yun. Pero isang reason lang, yung mag-i-stop sa'yo. Kung ayaw mo, ayaw mo. Yun lang po yun. Kaya pangatlo pong reason bakit tayo mag-share ng gospel is wala talaga tayong plano kahit kailan na mag-share. Doon po sa wala tayong plano, gusto kong i-open up sa inyo again yung statement kanina na mahalaga sa Diyos kahit isang kaluluwa. Diba? Mahalaga sa Diyos yung isang kaluluwa. Kung yung kaluluwa na, ipo-point natin sa sarili natin, mahalaga pala ako sa Diyos. Kaya pala si Lord, pinadala si Kuya Rodel sa pulog. Kasi kung wala akong mentor, hindi ko alam kung anong diskarte ko sa buhay. Pero si Kuya Rodel, lumaki ako, yung kanyang diskarte sa buhay, napakaskas sa akin, na-adapt ko. Diba? Sabi nga, diskarte lang yun eh. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, kailangan natin ng planuhin kung paano tayo mag-share. Yung pagpaplano natin, madali yun. Kasi nga, sabi ng diba, verse natin, I will be with you always. May kaakibat po yun ng wisdom. Kung gusto talaga natin mag-share, meron tayong wisdom kung makukuha, paano tayo effective na kapag-share ng gospel. And then, pang-apat po, ito po yung prevalence sa buong church natin, sa buong Pilipinas. Hindi ko yan responsibilidad. Responsibilidad yan ng mga elder, ng pastor, ni Kuya Rodel, responsibilidad ng youth leader, hindi ako ang may responsibilidad para mag-share. Eh, binasa po natin, hindi nakalagay doon, therefore all pastors, all elders, preach the gospel. No, sabi doon, lahat tayo. Kung kayo po ay tumanggap kay Jesus Christ, meron po kayong testimony, kayo po ay obligado, in a good way, na i-share yung buhay ninyo kung paano yung tinanggap si Jesus Christ. Kasi kung ano yung tinanggap ninyo, ano yung testimony ninyo, sa inyo po yun, genuine po yung original. Kung yun po yung genuine original, gusto po yung marinig ng mga tao. Gusto nilang maunawaan ano yung meron ka. So, mabenta po yun kung maunawaan lang natin. Pero again po, pag pinasa natin yung responsibilidad sa iba, hindi ako yan, sa elder yan, sa pastor yan, sa youth leader yan, then hindi na po tayo mag-share ng gospel. Pero ang totoo po nun, atin po yung lahat. And yung pong panglima, yung huli, ay siguro po ito yun, patungkol sa ating tiwala sa sarili. Hindi po tayo mag-share ng gospel kasi alam natin na kilala tayo nung share natin. Alam nila yung history natin. Sabi nga sa Australia, dalawang bagay daw ba't hindi tumatanggap yung tao kay Jesus Christ. Una, wala pa siyang nakikilala ng mga Christian. Yung pangalawa, nakilala niya yung mga Christian. Bakit po? Kasi masyado daw kinakatakutan natin kapag kakilala natin yung tao, alam niya na yung buhay natin, at sabihin niya, ba't mag-preach ka sa akin? Ganyan naman ang buhay mo. Takot tayo na masabihin na totoo. Kaya sinasabi ko sa inyo ba, yung reputasyon, ibibit na natin. Sabihin na, kung ako, sabihin ako ng mga tao, ba't ka mag-preach ng gospel? Hindi ka na perfect. Sabihin ko sa kanila, kaya na ako mag-preach sa'yo, hindi ako perfect eh. Tingnan mo yung buhay ko. Kung wala si Jesus Christ, hindi ako ganito. Ako ba sinusuntok kita ngayon? Sa trabaho. Kasi pagka natakot po tayo na share yung gospel, kung sabihin natin sa kamag-anak natin dahil kilala nila tayo, hindi naman natin alam kung ano yung iniisip nila eh. Hindi natin alam kung ano yung tingin talaga nila sa atin.
Kasi gumawa tayo ng mabuti o hindi, may sarili pa rin silang opinion tungkol sa atin. Pero ang trabaho natin, i-share yung gospel, yung Holy Spirit na yung bahalang mag-steer up kung ano man yung maging a-achieve nun, and then labas na tayo doon. Pero kung mag-share tayo ng gospel, pero isipin natin, kasi alam nito yung yung problema ko magiging hadlang na yun para mag-share tayo. Samantalang kung i-share natin yung gospel, walaan tayo ng kamag-anak natin, walaan tayo ng katrabaho natin, walaan tayo ng pamilya natin, pinagmula naman tayo ng mga yun, di ba? Hindi mag-share tayo ng gospel, kahit na wala tayo, kasi ganoon din yun eh. Mas may achieve ba tayo? Yun po yung panglima na huli, mag-share sa inyo bilang church po dito sa ating lugar ng San Pedro, yung takot na mapulaan is a huli na reason bakit tayo mag-share ng gospel. Kaya tanggalin na po natin yung takot na mapulaan tayo dahil kilala tayo ng tao. At ibigay na natin sa Holy Spirit na okay, sabi mo kasi mag-preach eh. So hindi ako perfect, mag-preach pa rin ako. Kasi ba si Peter, tinatwa niya si Jesus Christ, pero at the end of the day, siya is naging kapakay-pakinabang na disciple. Wala naman siguro sa atin dito na tinatwa si Jesus Christ publicly na I don't know Jesus. Diba? May mga sablay tayo, pero tao naman po tayo, kaya huwag na natin isipin na dahil gamitin natin reason sumablay tayo, kaya hindi tayo mag-share. Mali po yun. Kasi kung si Pierre gagamitin niya yun, hindi ako si share ni Pierre. Wala po ako ngayon sa lugar ko. Ngayon gusto ko pong i-share ko sa inyo yung personal application nitong mga verse na to sa ministry po namin sa Australia. Sa Australia po, ako registered chaplain. Street chaplain yung tawag namin. So, may chaplain sa army, may chaplain sa mga hospital. Normally po, pag may namamatay, sila yung tatawagin, ipapremyo, mamatay niya. Parang ganun. Kami naman, lumalabas kami sa Pilipinas, Red District. 11 p.m. to 4 a.m. nasa kasada po kami by schedule. Pwede po kami yung defibrillator, pag may heart attack, ready to go. Tapos first aid kit, tubig, blanket. Yung first encounter ko po, nung nag-training ako ng ministry, mayroon doon isang Asian na babae. Hindi ko alam kung anong nationality, pero Asian siya. Naka-jubib siya, naka-payong siya sa isang kanto lang. Noong time na yun, pwede siyang kidnapin kagad. Kasi may magandang case po doon. Kinikidnap, tapos gagawin ako ano yung gusto nila. Pero nung doon kami, binatayan namin yung babae. Tapos kasi lasing na lasing eh. Hindi namin alam nga kung humihinga pa eh. Pero may pulso pa. Tapos nung nagising siya, yung palang boyfriend niya, iniwanan siya, kinuha yung bag, tsaka cellphone. So wala siyang means para makauwi. Yung puso ko parang, hindi yun talaga yung reaction ko. Parang sino yung boyfriend? Papanatan natin. Yun yung umpisa. Pero yung talagang nag-touch sa heart ko is, paano kung mahal ko sa buhay ito? Gusto ko siya makauwi ng safe. Kaya ano kung nagkamali siya, kung nag-inom siya? Hindi, kailangan pa rin makauwi ng safe siya. So sabi ko, sige, tutuloy ko itong ministry. Hanggang sa, yun po, matagal na kami ng ilang taon sa ministry. Pero yung gusto kong iwanan sa inyo ngayong umaga na testimony is yung huli. Kasi palagi ko namin ginagawa, yung ministry. Nung time na yon, mayroon kami nakita na homeless na matatanda sa isang side ng street. Nakatago sila sa isang side ng street. May building naman na hindi sila mababasa ng ulan. Pero winter time nun. Tapos yung matanda, nakahiga doon, meron lang siyang una. Parang automatic na yung action namin. Kuha kami ng blanket sa bag. Ilagay namin ng blanket yung mga homeless. Pero nung time na yon, paglatag ko ng blanket, paghagis ko ng gano'n, paglapat ng blanket dun sa katawan ng matandang babae, parang boom! May force sa akin na kung ano yung ginagawa mo na yan, sa matandang babae na yan, ginagawa mo yun sa akin. Yung puso ko nadurog, parang may buksa si Jesus Christ na alam ko routine sa'yo yan. Pero yung ginagawa mo dun sa matandang babae, sa akin mo yung ginagawa. Hindi na ako halos makausap nung gabi na yun kasi yung puso ko parang thank you Lord. Kasi ikaw naman yung nagbigay ng ng lakas. Kung bakit ako nandun. Tapos, parang magpapasalamat ka pa. Hindi ko makipaliwanag pero sobrang sobrang special moment na yun.
share po yun sa inyo para kung may share kayo ng gospel, tatanggap yun. Si Jesus Christ mismo yung magpapasalamat sa inyo. Sabihin niya sa inyo, thank you, sinara mo ng gospel ng anak ko. Matagal ko na itong gustong umuwi eh. Thank you dahil pumayag ka na magamit ka para sharean to. Yung pasalamat niya sa hindi ko kayang i-express sa inyo, pero importante kahit isang soul lang yung masaya. Importante po yun. Kasi matin niyo, yung anak ninyo, aalis sa pananampalataya tapos babalik. Yung tuwa ninyo, hindi niya kaya paliwanag. Ngayon po na po ako sa aking personal testimony bago tayo magtapos. 4 years ago, dumanas po kami ng maraming problem dun sa Australia. Sa gitna po ng divorce namin, na family, na-break po yung family namin. Sa gitna ng divorce, yung pong aking pangalawang anak, apat po yung anak ko, yung aking pangalawang anak, na lalaki, si Tim, nagkaroon po siya ng cancer sa bone. Pero hindi naman po non-Hodgkin's, kaya treatable. So, bilang bata na nag-chemotherapy, kailangan ko mag-stay sa hospital ng 1 week. So, habang nandun kami sa hospital, nag-chemo si Tim, yung aking pangalawa, tumawag yung aking ex-wife nung panahon na yun. Sabi niya, si panganay, nasa ER kami. Anong ginagawa si ER? Si David, yung aming panganay, umihin ng parang coke. Automatic na po nangyari na liver failure kagad, naghanap kagad ng donor. Ganun kabilis. Sabi ko, Lord, parang ang hirap nito. Sa gitna ng divorce, nag-chemotherapy kami, tapos liver transplant kagad kailangan namin. Ang hirap. Pero yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Yung solid ka, kasama mo siya. Hirap diba ganun nakasama mo siya, yung feeling na yun. Sabi ko, hindi ko alam anong gagawin hindi ko na experience yun wala akong experience sa ganun kahirap eh. Kaya nandito na ako, kasama kita, mahalaga, hindi mo ko iiwan. Sige, tuloy-tuloy lang yung chemotherapy namin, tapos kung yung kailangan gawin sa panganay, alam ko po yung birthday nun, March 17, 2021, binigyan siya ng liver. Kaya ang gandang birthday present sa akin, nag-transplant siya nung day na yun. Pero 3 years po, after ng transplant, nagkaroon siya ng multiple organ failure, panganay, hanggang sa November 8, last year, bumalik na siya kay Lord. Pero bago po, namatay si David, nung siya ay naka-recover na. Tanong niya sa akin, Daddy, nag-pray ako ng healing. Alam ko, nakapag-pray ka na ng healing, gumaling. Bakit hindi ako gumaling? Maghahanap ako ng hope outside Christian faith. Sa madaling sabi po, nag-join siya ng communist, nag-join siya ng socialist, matalino naman yung bata na rin. But naghanap siya ng hope outside sa Christian faith. Bilang tatay, yun ang pinakamahirap na dalhin. Tinatanong ako ni Kate kanina, paano mo yung na-handle? So, Kate, kinausap ko ng diretso yung anak ko. Sabi ko sa kanya, lahat ng tools, kung gusto mo maging matagumpay, meron ako. Ibibigay ko sa'yo. Pero kung gusto mo ng ganyang buhay, wala akong kakayanan na intindihin bakit gusto mo yan. Mas mabuti pa, hindi tayo magsama in a sense na kasi mag-aaway lang tayo, ayoko na. Tatlo pang kapatid na yung inalagaan ko. Hindi ko kakayanin na may problema pa akong ganyan. Kasi hindi ko talaga alam paano yung ipaprocess. Sabi ko, 140 million Pilipino, gusto mo makipag-swap ng place sa'yo, kung pwede lang, bakit mo sasayangin yung opportunity mo? Sabi niya sa akin, Daddy, hindi ko kasalanan na pinanganak ako sa magandang buhay. Kasalanan niyo ng mahirap. Ito, hindi ko kasalanan na nandito. Kaya gagawin ko yung gusto ko. So, ang tagal po nun, nagano'n na sitwasyon namin. 2 years yata na hindi kami nag-uusap. Kasi sinisisi niya ako. Yung katwiran niya na is, kayo ang may kasalanan ba't magdudusa kami. Yun na yung teaching sa socialist, communist. Anyway, ang pakaramdam ko bilang ama, napakahirap. Kasi pinala kami yung bata sa Christian home. Minahal mo, binigay mo lahat ng kailangan mong bigay, ng sakripisyo ka. Pagkatapos yung balik sa'yo, parang duduroan yung si Jesus Christ. Ang hirap nun eh. So nag-pray kami na mag-ama. Sabi namin, Lord Jesus Christ, kung ano man yung meron ka pa, kung pwede mo ibuhos para bumalik si David, ibigay mo na.
Yun yung pong final days ni David, 3 weeks yung nasa ICU. Nag-pray yung mga elder dun sa church na pinupuntahan namin. Tapos, saktong-sakto, kasi ano siya nun comatose. Saktong-sakto, na hulasan si David, meron siyang gising siya. Dumating naman yung director ng ministry namin, may dala siyang Bible. Sabi niya, David, did you hear me? Did you know Jesus? Tumango si David, bigla siyang umiyak. Tapos nung binasahan siya ng Bible, iyak siya ng iyak. Tumangas siya pabalik. Yun nga, after 1 week, kinuha na siya. Yung gusto kong i-share sa inyo is yung isang buhay. Nasashare niya yung gospel. Mahalaga yun. Para ako naman niya, hindi niya kayo iiwan. Kaya nga, gusto ko i-encourage ngayon kailangan natin magbago ng isip. Hindi yan kagaya ng empleyado na maingay. Sabi, Jesus Christ love you, Jesus Christ died for you. Sige, okay na yan. Nashare ako na Kung natik ko na yung box, hindi na ganun dapat ang isipan natin. Ang isipan dapat natin ngayon is, mahalaga pala yung katrabaho ko. Mahalaga pala yung nanay ko. Mahalaga pala yung tatay ko. Yung kapatid ko. Mahalaga pala yung kaibigan ko. Mahalaga pala yung kaklase ko ng high school o ng elementary. Kaya, share ko siya. Ito yung testimony ko. Ano kung mahirap yung buhay natin? Sabihin naman natin sa kanila, solid naman yung pag-asa ko Ito yung pwede ko ibigay sa inyo, yung solid na pag-asa na si Jesus Christ. Mahal ako. Maalagaan niya ako. Kasi kung yun yung hawak-hawak natin, hindi nila kayang i-deny yun Yun yung product na hindi natin pwedeng ilabas na hindi nila tatangkilikin. Kasi kung maintindihan lang nila kung gaano sila kamahal ng Diyos, sila mismo magsasabi sa inyo na kung ano yung meron ka, gusto ko yan. Yung conclusion ng mga kasama ko sa trabaho, kasi yung mga kasama ko sa trabaho, atheists, Buddhists, yung religion sa India, religion sa Vietnam, mga puti, kakaiba ka. Kakaiba ka. Pero nung sa funeral mo ng anak ko, doon nila na-experience na rin kung ano yung gospel. So gusto ko ibigay sa inyo ngayon na San Pedro Church. Baguhin natin yung paano tayo mag-isip. Romans 12. Change the way you think. Kasi kung babaguhin mo yung the way you think, sabi na, you will know God's will. And then sa Matthew, itatarget natin yun na go and preach the gospel to everyone. Baptize them, di ba? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And I will be with you always. Yung po yung pangako na gusto kong palagi niyong isipin. Hindi kayo iiwanan ng ating Panginoon. Jesus Christ will always be with you. Yung Jesus Christ always be with you is a package deal. Covered na lahat. Sabi nga sa inyo, naranasan ko na magtrabaho sa Bangko Sentral na hindi ako qualified. Naranasan ko pumunta ng New Zealand, hindi ako qualified. Pero alam ko kung sino yung mahawak sa akin. Si Jesus Christ yun. Hindi, mas malakas pa siya sa politika na pwede natin labitan. Jesus Christ is enough kung ano yung kailangan natin. Hindi ko alam kung ano yung needs ng bawat isa sa atin ngayon. Pero isa po yung pwede kong i-testify. Jesus Christ is more than enough. Danas ko po siya. Hindi niya ako iniwan kahit kailan. Yung trials, dumaan lang na. Although may pain pa. Pero yung presence niya is enough. Yung pangako niya is enough. Kaya gusto kong iwan sa inyo. Totoo yun. Yung nakasulat dito, hindi ito theory. Totoo ito. Hindi ito basta-basta nakasulat lang. Buhay po ito. Ipagtatanggol ko yun ito dun sa poisonous na snake. Diba? Kung ano man yung pangarap natin, hindi yung imposible sa Kanya. Ano po? At saan po? Yung pag-isip natin po kasi pag-preach ng gospel, mabago na. Na hindi yung trabaho, hindi yung task. Okay, share ka ng gospel, God. Hindi. Mahalaga yung isang soul.
Isipin ninyo, yung mga sinergan ko ng gospel, ngayon may pastor na, nakapasok ko ng college. Ibinalik sa akin yun eh. Kasi yung anak ko, hindi niyo pinabayaan eh. Yung share niyo na gospel sa ibang tao, babalik sa inyo yun. Babalik sa pamilya niyo. Hindi niyo alam kung sino yung tutulong sa pamilya niyo. Pero sinisigurado ko sa inyo, babalik yun sa inyo. Kasi mahalaga kayo sa Panginoon. Kung mahalaga kayo sa Panginoon, yung katrabaho niyo, yung kaibigan niyo, yung kapamilya niyo, mahalaga yun. Yung kamag-anak niyo, mahalaga yun sa Panginoon. Yun pa yung gusto ko iwan sa atin. Yun yung mahalaga. Maraming salamat po sa privilege na mag-share ko sa inyo yung gospel ngayong araw. Thank you. That you were
Kami po, Panginoon, ay mag-aalay ng pagsamba at pagpasalamat at pagpuri. Dahil tunay po, Panginoon, na kayong walang katulad na Diyos, Ama namin, kayo po ang lumikha sa amin at sa lahat, Panginoon, ng bagay. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa bawat isa. Na binigay niyo po, Panginoon, ang buhay at lakas para makapunta rito. At kami po, Panginoon, ay makapakinig muli ng inyong salita. Hindi niyo po ang salitang ito ay buhay at makapangyarihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, nakakabagbag ng puso ang inyo po, Panginoong magmamahal at pagkalina sa amin. Salamat po, Ama, dahil ikaw yung Diyos na Ama namin na nagbigay sa amin ng karapatan para kami, Panginoon, ay makapagbalik loob sa inyo. Tunay nga po, Ama, na ang aming narinig na salita ninyo, Panginoon, sa buhay ni Pastor Marlon. Kami po, Panginoon, ay walang hanggan ang pagsuko ng aming sarili upang kami po, Panginoon, ay magkapagbigay ng kaluguran sa inyo. Ama, sa buhay po ni Pastor Marlon na amin po, Panginoon, nasaksihan ang mga patutuo niya. Tunay nga po, Panginoon, na walang hanggan ang kabutihan mo, walang hanggan ang iyong pagkarios, walang hanggan, Panginoon, ang iyong pagkama sa amin, at ang iyong kapangyarihan na patuloy, Panginoon, na nagpatutuo sa buhay ni Pastor Marlon, Panginoon, ay aming nasaksihan. Tunay nga po, Panginoon, yung reputasyon, Panginoon, ng bawat isa. Dahil niyo po, Panginoon, ipinagkaloob sa amin na dapat namin ingatan, na nakita namin sa kanyang buhay na ibinahagi niya sa ngayon. Kung paano, Panginoon, kayo gumawa sa buhay ni Pastor Marlon, nawa po, Panginoon, pagpalain yung bawat isa. Na sa iba't iba po, Panginoon, kaparaanan ay magawa din niyo po, Panginoon, ito. Upang sa dakong ito, Panginoon, at sa ibang dako, ay patuloy namin, Panginoon, kayo may pagmalaki na walang takot. Patuloy po, Panginoon, namin kayo na itaas sa buhay namin. Na kung ano man, Panginoon, ang aming naranasan, sa inyo po, Panginoon, pagpapala at kaloob sa amin, ay amin po, Panginoon, may bahagi sa mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. At yung reputasyon po, Panginoon, na binabanggit, yun po, Panginoon, yung isang katibayan at isang napakahalaga upang kami, Panginoon, ay maging epektibong mamamahayag ng kaligtasan sa dakong ito at saan man po, Panginoon, dako. Panginoon, salamat po sa buhay ni Pastor Marlon sa kanyang pamilya na patuloy niyong ginagamit upang maglingkod at ayon, Panginoon, sa kanyang patutuo. Pinaranas niyo po, Panginoon, siya ng napakalaking pagsubok, pero, Panginoon, hindi niyo siya iniwanan. Kaya, Ama, magbigay nawa po, Panginoon, sa bawat isa ito sa amin ng tapang, ng lakas, upang, Panginoon, amin masuri ang bawat sarili namin kung ano nga po, Panginoon, ang amin po, Panginoon, pag-aari ng buhay sa inyo upang kami ay maging kagamit-gamit at maging epektibong mamamahayag ng inyong salita. Yun pong reputasyon na dapat namin ingatan, na kung anong meron kami ay kailanganin ng tao. Ama, ano man ang gawin namin sa mga kaparaan ng pamamahayag, kung, Panginoon, yung reputasyon ito na dapat ay mithiin ng tao na makuha nila, yung inyo po, Panginoon, turo at aral sa bawat isa sa amin, ay siya po, Panginoon, makita sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. At nawa po, bigyan niyo ang bawat isa ng lakas at bukas na puso at isip upang ito po, Panginoon, ay aming angkinin sa aming sarili na gawin namin kung ano ang nangyari sa buhay ni Pastor Marlon. At pagpalain niyo po ng pagpatuloy ang kanyang buhay, isang po ng kanyang pamilya, upang sila po, Panginoon, ay isang maging patuloy na magandang patutuo at kaya-ayang tanggapin ng mga tao. Ama, pagpalain niyo po ang buhay ni Pastor Marlon at ang kanyang po, Panginoon, mga bibigyan ng mga aral na mula sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, kami na narito ngayon, hingin po namin ang inyong pagpapala, ang inyong basbas, Panginoon, upang kami ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod ng mga lingkod ninyo, Panginoon, sa dakong ito. Muli po, Panginoon, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang aming mga oras, aming mga buhay sa darating na aming haraping bagong taon ng 2025, Panginoon. At sa amin pong pag-iwahiwalay ngayon, Panginoon, dalangin po namin na ingatan yung bawat isa. At patuloy, Panginoon, na inyong kubkubin ng inyong pakpak upang kami makapagtagumpay sa aming mga laban sa buhay. Ingatan niyo kami sa aming pag-uwi katulad, Panginoon, ng aming pagdako dito. Muli po ay maraming salamat sa kadalakan ng aming mga puso sa pagkakataon ito. Ito po,
Tanggapin po natin ang pagpapala. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo ang nawa ang Diyos na